Sir, siguro ibalik natin yung dati na 10 to 5. Okay naman na siguro yun, 10 to 5. Ang 40 hours natin. Kasi in-stop naman natin, yung video, okay? Kaya i-adjust natin yung oras ng video. So from 8 to 5 p.m., meeting 10 to 5 p.m., 30 to 5 a.m. Madam Chairman, Yes, I recognize. ngayon na opinion, sa amin, mas maganda pa rin yung dati yung 8 to 5. Why? Kasi ang mga pwede ba lang lumabas naman yung mga apple. Intended for non-apple. So kapag nagbukas kayo ng mga establishmento na let's say hanggang 10 sila mag-operate, sino ang bibili na non-apple? Ang isa pa, yung yung time kasi na sa observation natin nakita nyo, halos wala nang crimes against property. Kasi nag-take advantage yung mga kawatan para yung oras na yun ay mag-survey sila, mag-monitor ng mga subject for kanila, mga biktima nila. So if lampasan natin ng 10 yung curfew, nagkaroon sila ng opportunity para i-carry out yung legal activities nila. Yan lang sa akin. Kasi ito, may pagka mga business sector kasi may mga resolution, kailangan natin pagpipin ngayon para mapag-usapan natin. Dahil naman po, pagpatili po talaga apektado yung mga businesses natin ngayon. Kaya, yes, mga Actually po, bali itong corporate natin is nagre-request po dito sa National Commerce para po na rin po para sa ikakasin na po natin ekonomiya sa lungsod kasi so far talagang naghihirap, marami ang naghihirap para kung sana makabawi din po sila. Yung po ang nire-request po nila sa atin kung pwede natin sana iikon yung pen ang corporate natin. yes, recognize ka po dapat. Madam Chair, yung suggestion ni EP, nakon ko rin yung crime. Kasi kung sa amin, experience namin sa barangay, kung ayaw namin kasuhan yung gusto namin, pwede namin ikaso sa kanila po yung para magbayad lang, hindi sila makasuhan na, magbayad lang. Siguro, hindi natin naman siguro kuhan ng night. Hindi 8, 9. Para sabi nga ni Ipi, pag gabi kasi, yun nga, sabi ni Ipi, maraming crime na kuhan na kapag kuhan natin ng 9. At least, nailipat natin yung 8. Madam Yes, Chair, recognize. Councilor. Madam Chair, kung observan natin, sa buong Pilipinas na, marami na nagluluwag sa tabi, 12 to 5 na So, possibly, para mabigyan na yung chance naman yung mga business establishment na makabawi. Dito sa Alaminos, ang maraming nag-request na minister ng Chamber of Commerce, yung mga restaurant. Hanggang gabi, di ba? Kasi minsan naman, pumasok ka, hindi ka naman masaserve na dati, para sa 8 na, hindi ka pa nakakakain. Kung gusto mo na pamilya mo, yung gano'n. Ang sinukan nila, start ng lang para hindi mo buhay naman ng kontinong negosyo. Kasi wala na pagsak na Oo, napapansin ko rin pag pumunta ko sa mga food chain, talaga from 6 o'clock kailangan 6:30 close na sila. Kasi ang dami preparation tapos sila uwi. So yun na naman po sa mga gym programs na kung pwede po, i-adjust po yung time. So, may ano opinion man kasi yung mga catering sa restaurant, mga nagbenta ng mga medicines, okay lang naman po yun. Ang sa aming punto ko kasi yung mga lumalabas na tao na covered ng karating natin. Pero sa mga business establishments na tayo na magdamag yan para kasi meron mga dumadaan talaga na nangangailangan ng servisyo nila. Kailangan sana panatilihan yung nila, yung pagiging bukas nila. Kaya ng mga medical drugs, so siguro para sa akin lang, i-identify natin kung ano yung mga
business na dapat nakabukas kung hanggang Gusto yung mga drugstore, even the small businesses, siguro hindi na natin isasama yun. 7-Eleven, Jollibee, McDonald's, Oo. pwede lang po. Yes. Madam Chair, siguro doon sa ordinansa natin, ilalagay din natin yung anong purpose yung tao, bakit nandun pa sa labas, ang magduna na sita namin. Eh kung ang purpose lang na pumunta makiinuman, hindi natin yung walang purpose. Kahit maglagay tayo ng oras, lumampas yung oras na nakita natin sa daan, sinita natin yung walang purpose, pwede na yung ipupurve yun. Oo. kasi yung curfew ng Madam Chairman is intended for those persons who just wander without any justifiable reason sa curfew hours natin. Yung kaya nga nang sinasabi ko yung non-hour. Kasi kaya minsan yung mga iba yung kawatan, nagmamonitor yan, hindi agad natin mauuli yan o mapipigilan kapag wala tayong dahilan. Yung kape, yun ang maging dahilan namin para sitayin siya. Kasi kapag sinabi kung ang kape ay hanggang 10 o'clock at hanggang 10, doon naman yung time na nagmamonitor siya o kaya i-carry out niya yung illegal activities niya, wala kami hindi namin ma-anticipate yung action niya eh. Baka hindi na i-carry out yung illegal activity niya. So, yun lang. Yes. Bali, ang po kasi na ito sa corporate, ang attorney, halos lahat naman nakapilagiliwa. Almost sa provinces nasa 10 PM na ang corporate po, sir. Ang alamin ng city po kasi is tourist destination. Usually, ang mga halos walang pumupunta sa ating city kasi usually activity na nila is yung pag natin tayo na meron na tayong coffee hour. Siguro kung maglulong tayo konti, siguro mas may papasok pa po lalong po sa economy po natin. Siguro pwede naman natin tayo ng prison order sa ang ating economy. Magkuhan na po tayo, mag-siguro tayo sa gitna. Chair, Talagang yun ang yung appeal na Ordinance kasi na naipapatupad ngayon is a provincial ordinance. So, baka hindi naman pwedeng labagin natin yung provincial ordinance. Ito lang nag-aalay ko. para mapag-usapan. Kaya tayo tumawag ng public hearing na ito hindi na tigilin eh. To comply the requirement ng sa unang pangulo na may public hearing kung gagawa tayo ng ordinance committee na i-8. Ngayon, yung sinasabi ko sa mga tama yun, kaya hindi tayo makagalaw na sa Alaminos dahil may ordinance sa probinsya na 8. Pero pag nagtago ang halimbawa probinsya, yun ang inaabangan natin. Kasi alam ko marami rin sa kanila na baguhin yung ordinance na yun eh. Hindi tayo na magbago na sila na halimbawa luwagan na, bahala ka na, munisipalidad, bahala ka na, syudad yan, na mag-fix ng court mo. Yun ang inaabangan natin, na ready na rin tayo. Na tayo na rin yung maglagay ng sarili mo. Local government eh. Before, nakalagay sa Kahit ngayon, bahala na. Kaso, meron na nga ordinansa eh. Yan nire-respeto nila yung ordinansa, kahit hindi tayo makagalaw. Eh paano kung binago ng Mukandet, probinsya ngayon, dahil marami rin sa kanila, nabahala na rin kayo mga bayan, mga syudad sa Pangasinan na fix ng 20 hours nyo. Kaya tayo ginagawa, kaya natin ginagawa ito. Kaya nga po, nagpasalukuya tayo ng resolution para sa kanila po. Nasa ganun po, hintay natin po ang iyong approval dito sa Capitol. Kaya nandito tayo ngayon para mag-usapan. Just in case na ma-approve nila, kung magbabago yung ordinance. Handa na tayo. Handa na tayo. Sa akin lang as long as nakalign sa National Interagency Task Force yung mga ginagawa natin, walang maging problema. And as long na still not supersede yung guidelines na report ng Interagency Task Force. Bibigyan natin yung approval. Kasi yung provision naman, okay, makikipag-compete pa rin tayo sa executive. Eh, pupunin natin yung mga ng executive
practice, ayun na, sa tourism na sinasabi nila. Patay tayo lang, pag hindi natin ginawa yung murang natin, kasi yung mga turista na iba kung dyan, ay nahilig sa nightlife eh. Kaya, So, tatay suggestion ni Ma'am, kaya sa center tayo ng pero ang mawigil mo kailangan dito, natin mag-ano ng parang sasabihin ni Mayor mamaya. adjust ng ano ng oras. Kaya natin na sa hapon, yung pang bago, sa baba. Actually, Ang ating provincial ordinance, ang copy natin is 8 to 8 p.m. to 5 a.m. Pero pwede naman po tayo mag-request o maggawa ng resolution ng para in case na call, ready na tayo agad. Yun ang sinasabi nila. Para siguro hindi na natin kailangan tayo. Mag-ready na lang po tayo. Yun nga. meron na. Actually, meron na tayo resolution na request yung Meron na. Meron na nga po sabi provincial nila. government except Araminos eh. Wala pa silang aksyon. Kasi last month yata wala po sa Yung sa tumito, kung na rin tatagal, mag-aakala rin sila doon. Kasi marami rin nangungulit sa kanila eh. Kasi ng municipality talaga tumulong talaga tayo ngayon. Dahil nga, expecting natin, saka yung mga business sector, hirap din po ating bansa. Siguro, natin ano, chief. Yun na lang po. Madam Chair, may nabasa kasi ako naman yung yung resolution number 79 na Intelligence Task Force dated October 15, 2020. Baka pwede natin gawin reference lang sa mga gagawin natin na ordinance. Nakita, basa ko lang ganyan. Meron po, okay. Any other concern? Para sa ating mag-adjust ng time? Nasa natin? So, ano yun? Yung buhari, ganun pa rin. 8 to 5 pa rin ang tayo. Isa nga, kapag tayo, wala pa rin siya eh. Actually na, pagkatapos naman dito, mag-uwi pa tayo. Mag-consult tayo sa executive, mag-second reading pa tayo eh. Tapos mag-third reading pa, pwede natin kayo isang araw yan para mag-uwisan din. Sa kasakali, o sa probinsya. So dapat nakanta na tayo sa buwan ng executive. Sige, mali si Mayor din. Pwede na lang. Wala na po? Okay. Ay, ako, gusto ko Public hearing. Okay sir, dito pa rin kayo ah.